Itatapon kita sa mental hospital, Nora. Wala kang kwenta, baliw. Ang huling tinapay na ibinigay sa akin ni Papa ay tinapakan ni Elena habang ako'y nakalugmok sa sahig. Tinitiis ang lupit ng babaeng tinawag kong ina. Pero sa gitna ng aking pagluha, isang misteryosong bilyonaryo ang dumating at nagmakaawang pakasalan ako. Sino si Adrian? At bakit handa siyang iligtas ang isang babaeng itinuring na basahan ng sariling pamilya? Hanggang kailan itatago ng dilim ang katotohanan? Siguraduhin mong sa pinakamalayong mental hospital siya mapupunta, attorney. Gusto ko yung wala nang makakahanap sa baliw na yan. Wala siyang kwenta. Pabigat lang sa buhay ko. Isang malamig na hanging nagdala ng mga salitang yon sa pandinig ni Nora na nakatayo sa labas ng nakawangwang na pinto ng aklatan. Sa kanyang nanginginig na mga kamay ay mahigpit niyang hawak ang isang nakatuping papel na naglalaman ng isang tulang inabot ng madaling araw para isulat. Ito sana ang regalo niya para sa kaarawan ni Elena. Ang babaeng pilit niyang tinatawag na ina. Umaasang kahit paano ay may matitirang puwang ng pagmamahal para sa kanya sa malaking mansyong ito kung saan siya lumaki. Ginugol niya ang buong gabi sa pagpili ng pinakamagagandang salita. Inialay ang kanyang buong puso sa bawat linya. Sa pagbabakasakaling, ang simpleng piraso ng papel na ito ay magpapalambot sa tigang na puso ng kanyang madrasta. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa kanyang kinatatayuan nang marinig niya ang buong katotohanan. Isang matinding paninikip ang gumapang sa kanyang dibdib na tila may sumasakal sa kanyang lalamunan kaya hindi siya makahinga. Unti-unting nawalan ng pakiramdam ang kanyang mga binti at ang magandang papel na pinaghirapan niya ay dahan-dahang nalukot sa gitna ng kanyang namamanhid na mga daliri. Hindi siya sumigaw, hindi siya gumawa ng kahit anong ingay upang ipagtanggol ang sarili. Ang pinakamasakit na uri ng pagluha ay ang pag-iyak na walang luha, kung saan ang kaluluwa na mismo ang nadudurog at tahimik na bumabagsak sa loob ng sariling katawan. Sa bawat araw na pinagsilbihan ko siya nang nakayuko at walang reklamo, ganoon ba talaga ako kawalang halaga sa paningin niya? Nabaling ang atensyon ni Elena nang makita ang figura ng dalaga sa siwang ng pinto. Ang magagarang alahas na suot ng matanda ay kumikinang sa ilalim ng liwanag. Isang malaking kaibahan sa kupas at luma ng bestida na suot ni Nora. Matalim ang mga matang lumapit si Elena, bakas ang pandidiri sa kanyang makapal na pampaganda. Walang kaabog-abog na hinablot ng matanda ang nakalukot na papel mula sa nanlalamig na mga kamay ni Nora. Hindi man lang tiningnan o inintindi ang mga nakasulat na salita ng pagmamahal. Walang awang pinunit ni Elena ang papel hanggang sa maging maliliit na piraso ito. Ang mga pinaghirapang linya ng tula ay nagmistulang mga tuyong dahon na walang pakialam na ibinagsak sa makintab na sahig ng mansyon. Ano bang ginagawa mo dyan, Nora? Nakikinig ka ba sa usapan namin? Ang kapal din talaga ng mukha mong maglakad-lakad pa rito pagkatapos kitang palamunin. Matigas at puno ng puot na wika ni Elena. Iginigiit ng babae na dapat daw ay tanawin ni Nora na isang napakalaking utang na loob ang pagpapatira sa kanya sa mansyon matapos mamatay ang kanyang ama. Sinumbat ni Elena ang bawat butil ng kanin at bawat patak ng gamot na ipinainom niya habang itinuturo ang daliri nito sa mukha ng dalaga. Ginamit niya ang kahinaan ni Nora upang ipamukha rito na isa lamang itong pabigat, isang walang pakinabang na nilalang na naghihintay na lamang ng kamatayan. Kahit pa ang totoo ay unti-unti niyang nilalaso ng isipan at katawan ng dalaga upang palabasing nawawala na ito sa katinuan para makuha ang buong mana. Nang iwan siya ni Elena sa labas ng kwarto kasama ang abogado nito, tuluyan nang napalugmok si Nora sa sahig na nanlalamig. Umaalo ng kanyang dibdib sa pilit na pagpigil sa mga hikbing gustong kumawala. Kinuha niya mula sa bulsa ng kanyang lumang bestida ang isang nakatuping panyo, ang tanging alaala na naiwan ng kanyang papa.
Dahan-dahan niya itong inilapit sa kanyang mukha at ipinikit ang kanyang mga mata. Nilalanghap ang pamilyar na amoy ng lumang pabango ng kanyang ama na kumakapit pa rin sa hibla ng tela sa gitna ng kalupitan ng mundo at sa pag-iisa niya sa malaking bahay na ito. Ang amoy na ito ang tanging nagbibigay sa kanya ng mainit na yakap. Nagpapaalala ito na minsan sa kanyang buhay, bago mabalot ng dilim at kasakiman ng kanilang tahanan, ay may isang taong nagturing sa kanya bilang isang prinsesa at nagmamahal sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Hindi nagtagal ay dumating ang mga taong nakasuot ng puting uniforme na tinawag ni Elena. Ang kanilang mga mabibigat na hakbang sa mahabang pasilyo ay nagdadala ng matinding kaba at panginginig sa buong pagkatao ni Nora. Walang pasabing hinawakan ng dalawang malalaking lalaki ang kanyang mga braso, mahigpit at walang pakialam kung nasasaktan man ang kanyang maliliit na buto. Pilit siyang nagpupumiglas gamit ang kaunting lakas na natitira sa kanyang nanghihinang katawan. Nagmakaawa gamit ang mga matang nagmamakaawa. Ngunit tanging malamig na ngiti lamang ang isinukli ni Elena na nakahalukip-kip at nanonood sa di kalayuan. Nang akala ni Nora ay ito na ang huling araw ng kanyang kalayaan at tuluyan na siyang mabubulok sa isang madilim at malamig na selda ng mental hospital na malayo sa lahat. Isang matangkad na figura ng lalaki ang biglang humarang sa malaking pintuan ng mansyon. Isang kakaibang awtoridad ang bumalot sa buong paligid. Nagpatigil sa lahat ng paggalaw sa loob ng bulwagan nang magsalita ang estranghero gamit ang isang malalim na tinig na pumupukaw sa kalupitan ng sandaling iyon. Bitawan niyo ang asawa ko. Ang bawat hakbang ng estrangherong lalaki ay tila humihigop sa natitirang hangin sa loob ng malaking bulwagan ng mansyon. Nababalot siya ng isang kakaibang awtoridad, nakasuot ng isang madilim at mamahaling suit na nagpapatingkad sa kanyang matipunong pangangatawan. Ang kanyang mga mata ay singlamig ng yelo habang nakatitig sa mga lalaking nakaputi na walang awang nakahawak sa nanginginig na mga braso ni Nora. Tila nawalan ng tapang ang mga tauhan ng ospital. Dahan-dahan nilang binitawan ang dalaga na agad namang napalugmok sa malamig na sahig dahil sa labis na panghihina ng kanyang mga tuhod. Hindi makapaniwala si Nora sa kanyang mga naririnig. Pilit niyang inaaninaw ang mukha ng lalaking bigla na lamang sumulpot upang angkinin siya bilang isang asawa sa gitna ng kanyang pinakamalaking bangungot. Sino kang lapastangan ka para pumasok sa pamamahay ko at mag-imbento ng ganyang kwento? Baliw ang babaeng yan at kailangan niyang madala sa pasilidad ngayon din. Halos mamula ang mukha ni Elena sa matinding galit. Ang kanyang magagarang alahas ay sumasabay sa marahas na pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib. Tiningnan niya ang lalaki mula ulo hanggang paa. Sinusubukang gamitin ang kanyang nakasanayang kapangyarihan upang sindakin ang sino mang humarang sa kanyang mga plano. Ngunit hindi natinag ang estranghero. Mula sa loob ng kanyang bulsa ay hinugot niya ang isang nakatuping dokumento at kalmadong iniabot iyon sa abogado ni Elena. Ang papel na iyon ay naglalaman ng mga selyo at pirma na nagpapatunay ng isang legal na kasal. I suggest you read that carefully, attorney. Ako si Adrian at bilang legal na asawa ni Nora, ako lang ang may karapatang magdesisyon para sa kanyang kalusugan at kapakanan. At sinisiguro ko sa inyo, walang sino man ang maaaring kumuha sa kanya sa pamamahay na ito nang walang pahintulot ko. Ang boses ni Adrian ay hindi sumisigaw, ngunit ang diin sa bawat salita ay may dalang panganib na nagpaurong sa dila ng matandang madrasta. Habang naguguluhan ang lahat sa mga nangyayari, unti-unting lumuhod si Adrian sa harapan ni Nora. Nang ilabot ang buong katawan ng dalaga, inihanda ang sarili sa anumang pananakit dahil nasanay na siyang puro dahas at panlalait lamang ang natatanggap mula sa mga taong lumalapit sa kanya. Napapikit siya ng mahigpit, nanginginig ang mga labing namumutla.
Ngunit sa halip na isang sampal o marahas na paghila, isang maiinit at malalaking palad ang dumampi sa kanyang malamig na pisngi. Ang haplos na yon ay puno ng labis na pag-iingat, na tila ba siya ay isang mamahaling porselana na takot itong mabasag. Dahan-dahang inipit ni Adrian ang mga buhol-buhol na hibla ng buhok ni Nora sa likod ng kanyang tainga. Nang imulat ni Nora ang kanyang mga mata, sinalubong siya ng isang titig na may halong matinding lungkot at isang pangakong hindi na siya kailanman masasaktan. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang panahon, may isang taong tumingin sa kanya hindi bilang isang baliw o isang pabigat, kundi bilang isang taong may halaga. Wala nang mananakit sa'yo. Naiintindihan mo ba? Nandito na ako. Ang mga salitang iyon ay tila isang malambot na kumot na yumakap sa naghihingalong kaluluwa ni Nora. Tinulungan siya nitong tumayo. Isinandal ang kanyang mahinang katawan sa malapad nitong dibdib at walang lingon-likod na inakay palabas ng mansyon. Rinig pa rin nila ang mga nagpupuyos na pagbabanta ni Elena na babawiin nito ang lahat ng pamana. Ngunit hindi na yon pinansin ng lalaki. Nang makasakay sila sa loob ng madilim at tahimik na sasakyan, pinalibutan sila ng isang malalim na katahimikan. Nakatingin lamang si Nora sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mga nagdadaan na ilaw ng syudad habang unti-unting bumabaon sa kanyang isipan ang katotohanang nakalaya na siya sa gintong hawla ni Elena. Ngunit ang kalayaang ito ay may kapalit na malaking katanungan. Lumingon siya kay Adrian na tahimik na nakatitig sa unahan. Ang pagod at panghihina ay bumalot sa kanyang boses nang pilit niyang ibinuka ang kanyang mga tuyong labi. Bakit mo ginawa iyon? Hindi kita kilala. Sino ka ba talaga? Lumingon si Adrian sa kanya. Ang mga anino ng gabi ay naglalaro sa matipuno nitong mukha. Itinatago ang mga lihim na matagal na nitong kinikimkim. Ang kanyang mga mata ay may nakatagong sakit na hindi maipaliwanag habang sinasagot ang nag-iisang tanong na babago sa buong buhay ng dalaga. Ako ang anino ng nakaraan mo, Nora. Ang mahabang biyahe ay nagtapos sa isang tahimik at pribadong bahay na napapaligiran ng matataas na puno at makakapal na halaman. Walang matatalim na salitang sumalubong kay Nora. Tanging ang malamig na simoy ng hangin na nagpapagalaw sa mga dahon. Binuksan ni Adrian ang pinto ng sasakyan at inialay ang kanyang malapad na kamay. Ngunit nanatiling nakadikit ang likod ni Nora sa upuan. Ang kanyang mga mata ay nag-uunahan sa pagbasa ng paligid. Hinahanap ang posibleng panganib. Nasanay ang kanyang katawan sa bawat sulok ng mansyon ni Elena, kung saan ang bawat anino ay may dalang pananakit at pagmamalupit. Ngunit sa mga mata ni Adrian, walang bakas ng pananakot. Tanging isang tahimik na paghihintay hanggang sa magkaroon siya ng lakas ng loob na humakbang palabas. Nang tuluyan siyang tumapak sa sementadong daan at tinanggap ang tulong ng lalaki, naramdaman niya ang labis na kaluwagan ng espasyo. Isang kakaibang pakiramdam para sa isang taong matagal na nakulong sa isang masikip at madilim na silid ng pagdurusa. Dinala siya ni Adrian sa isang maluwang at maaliwalas na kwarto. Nag-iwan ng mga malinis na damit sa ibabaw ng kama at tahimik na lumabas upang bigyan siya ng sapat na oras at pribasya. Sa loob ng banyo, dahan-dahang humarap si Nora sa malaking salamin. Matagal siyang nakatitig sa sariling refleksyon na tila ba nakakita siya ng isang estranghero. Nakita niya ang isang babaeng may malalalim na mata, namumutlang balat, at mga nakalugmok na balikat. Isang anyo ng taong halos sumuko na sa kalupitan ng buhay. Subalit, habang hinuhubad niya ang luma at kupas na bestida na amoy gamot at alikabok, at isinusuot ang isang malambot at puting kasuotan, isang panginginig ang gumapang sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang panahon ng pang-aalipin, nakita niyang muli ang kanyang sarili na malinis, maayos, at tila isang tunay na tao. Ang simpleng tela na yumakap sa kanyang balat
ay nagbigay ng isang mainit na pakiramdam na unti-unting nagpatunaw sa yelong bumalot sa kanyang puso. Nag-iiwan ng isang maliit na kislap ng pag-asa na baka may natitira pang ganda sa mundo para sa kanya. Hindi nagtagal ay bumalik si Adrian, dala ang isang tray ng mainit na sabaw at kanin. Ang amoy ng nilutong pagkain ay pumuno sa kwarto, ngunit sa halip na makaramdam ng gutom, isang matinding pagduduwal ang umakyat sa lalamunan ni Nora. Umatras siya hanggang sa sumandal ang kanyang likod sa malamig na pader. Nanlalaki ang mga mata habang nakatingin sa mangkok. Bumalik sa kanyang gunita ang mga pilit na pagpapainom ni Elena ng mga mapapait na likido, ang mga pagkain na nagpapasakit sa kanyang tiyan at nagpapahina sa kanyang isip ng palihim. Ang takot na malason muli ay naging isang matibay na pader sa pagitan nila ni Adrian. Nanginginig ang kanyang mga labi habang mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang bagong damit. Walang kakayahang ibuka ang bibig upang magpaliwanag sa lalaking nagligtas sa kanya. Mabilis na naunawaan ni Adrian ang pinanggagalingan ng matinding takot sa mga mata ng dalaga. Walang bakas ng inis, pagmamadali, o pagkadismaya sa kanyang matipunong mukha. Tahimik niyang ibinaba ang tray sa maliit na mesa. Kinuha niya ang kutsara, sumandok ng mainit na sabaw, at dahan-dahang isinubo yon sa kanyang sariling bibig. Matapos lunukin ang pagkain, umupo siya sa silya at matamang tiningnan si Nora. Hinihintay lumipas ang ilang sandali upang patunayan na walang masamang mangyayari. Wala itong laso, Nora. Walang sino man sa bahay na ito ang magtatangkang saktan ka. Ang kanyang boses ay isang malalim na himig ng kasiguraduhan na pilit winawasak ang mga pader ng trauma ng dalaga. Nang makita ni Nora na nanatiling maayos si Adrian at puno ng pag-iingat ang bawat galaw nito, unti-unting lumambot ang kanyang mga tuhod. Nanginginig ang mga kamay na lumapit siya sa mesa upang kumuha ng kaunting lamantian. Ang bawat subo ay may kasamang luha ng pasasalamat at takot. Habang nakayuko si Nora at pilit na nilulunok ang pagkain, binasag ni Adrian ang katahimikan upang ipaliwanag ang mga bagay na bumabagabag sa isip ng dalaga. Inilapag niya sa mesa ang mga dokumentong nagpapatunay na binayaran niya ang patong-patong na lihim na utang na iniwan ng ama ni Nora, mga utang na ginagamit ni Elena bilang sandata upang kamkamin ang buong ari-arian at panatilihin siyang bilanggo. Ginawa ni Adrian ang lahat ng ito kapalit ng isang legal na kasal, ang kaisa-isang paraan upang mailabas niya si Nora sa pamamahay na yon nang walang laban ang matanda sa batas. Ngunit sa halip na gumaan ang loob, isang panibagong bigat ang dumagan sa dibdib ni Nora. Nakaramdam siya ng matinding kalituhan at pagdududa. Niligtas ba siya nito dahil sa awa o inilipat lamang siya sa isang bagong hawla na yari sa ginto? Isa lamang ba siyang kasangkapan sa isang malaking laro ng kapangyarihan na hindi niya naiintindihan? Pinakiusapan siya ni Adrian na magpahinga muna habang inaayos nito ang ilang mga gamit sa labas ng kwarto. Naiwang mag-isa si Nora sa ibabaw ng malambot na kama. Pilit na pinapakalma ang kanyang naguguluhang isip. Umaasa siyang sana ay tapos na ang kanyang kalbaryo. Ngunit ang namumuong kapayapaan ay biglang nabasag nang marinig niya ang mga yabag ni Adrian na huminto sa kabilang banda ng nakasiwang na pinto. Ang boses ng lalaki ay bumagsak sa isang napakalamig na tono, tila kausap ang isang tao sa kabilang linya ng telepono. Nanginig ang buong katawan ni Nora nang malinaw na umabot sa kanyang pandinig ang mga salitang nagpalimot sa kanya kung paano huminga. Oo, nasa akin na siya. Nakapasok na tayo sa unang hakbang. Tapos na ba ang plano natin sa kanya? Isang mapanlinlang na umaga ang sumalubong sa bagong tahanan ni Nora. Kahit na malambot ang kama at mainit ang sikat ng araw na tumatagos sa malapad na bintana, nananatiling malamig ang kanyang mga kamay, lalo na matapos niyang marinig ang kahina-hinalang usapan ni Adrian sa telepono kagabi.
Habang pilit niyang pinapakalma ang sariling isipan sa sala, isang pamilyar at nakakakilabot na anino ang nagpakita sa labas ng salaming pinto. Nakatayo roon si Elena. Suot ang isang simpleng bestida na malayong malayo sa kanyang mata pobre at nagkikinang na anyo sa mansyon. Walang alahas na nakasabit sa kanyang leeg, walang makapal na pampaganda. Tanging isang mukhang nagmamakaawa at puno ng pilit na pagsisisi ang kanyang ipinapakita. Ang paningin ni Nora ay nagdilim at ang kanyang paghinga ay naging mabigat na tila may nakadagan na malaking bato sa kanyang dibdib. Pilit niyang inaatras ang kanyang mga paa, ngunit parang nakapako ang mga ito sa sahig, lalo na nang makita niya ang pilit na pagngiti ng kanyang madrasta. Pinagbuksan ng kasambahay si Elena at agad na pumasok ang matanda na may dalang isang maliit na lalagyan. Ang bawat hakbang nito, papalapit ay nagpapabilis sa tibok ng puso ni Nora. Nagdadala ng alon ng matinding kaba at panginginig sa buong katawan ng dalaga. Umabot ang kamay ni Elena upang haplusin ang braso ni Nora. Isang haplos na dating nagdadala lamang ng pasa at sakit. Ngunit ngayon ay pilit na ginagawang malambot. Sa pamamagitan ng kanyang nanlilisik ngunit nagkukunwaring malungkot na mga mata, sinimulan ni Elena ang kanyang laro ng panlilinlang. Nora, anak, patawarin mo na ako. I was just so stressed at hindi ko na alam ang ginagawa ko mula nang mawala ang papa mo. Alam mo namang ikaw na lang ang pamilya ko, di ba? You know I love you like my own flesh and blood. Malambing na wika ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig na parang tunay na umiiyak. Binuksan ng matanda ang dalang lalagyan, nagpapakawala ng amoy ng matamis na kakanin. Ang paboritong biko ni Nora noong bata pa siya, noong buhay pa ang kanyang ama. Ginamit ni Elena ang mga alaalang ito upang wasakin ang depensa ng dalaga. Ipinapamukha na ang lahat ng kalupitan nito ay bunga lamang ng matinding pangungulila at hindi sinasadyang pagkakamali. Hiniling ng matanda na kahit isang subo lamang ay tikman ni Nora ang kanyang dala, bilang tanda ng pagpapatawad at upang maibsan ang kanyang umanong nagdurusang konsensya. Dahil sa haba ng panahong nasanay si Nora sa pagiging sunod-sunuran upang maiwasan ang mas malaking gulo at sa kagustuhang umalis na ang matanda, nanginginig niyang inabot ang pagkain at kumuha ng maliit na kagat. Subalit, bago pa man niya tuluyang malunok iyon, isang malakas at madilim na presensya ang bumalot sa buong sala. Dumating si Adrian. Ang kanyang matipunong pangangatawan ay tila isang matibay na pader na handang salagin ang anumang panganib. Nakita ng lalaki ang takot at pangangatog ni Nora sa harap ng kanyang dating tagapagpahirap. Walang pag-aalinlangang humakbang si Adrian palapit sa dalaga. Ang kanyang mainit at malaking palad ay maingat na pumulupot sa nanlalamig at nanginginig na mga kamay ni Nora. Ang simpleng paghawak na yon ay nagpadaloy ng isang kakaibang init at kaligtasan sa naghihingalong puso ni Nora. Isang tahimik na pangako na hindi niya kailangang harapin ang demonyo ng mag-isa. Anong ginagawa mo rito, Elena? Wala kang karapatang tumapak sa pamamahay ko at guluhin ang asawa ko. Matigas at malamig na pahayag ni Adrian. Ang kanyang mga mata ay nagbababala at walang anumang bakas ng takot sa kapangyarihan ng matanda. Pilit na nagpaliwanag si Elena. Nagpapaawa na gusto lamang nitong makita ang anak-anakan, ngunit hindi naniwala si Adrian kahit isang segundo. Sa gitna ng pagtatalo ng dalawa, nakaramdam si Nora ng labis na kalituhan. Sa isang banda ay nakikita niya ang pag-aalala ni Adrian, ngunit sa kabilang banda ay umaalingaw-ngaw pa rin sa kanyang isipan ang usapan nito sa telepono. Ang tensyon sa loob ng silid ay umaabot sa sukdulan habang iginigiit ni Adrian na lisanin na ni Elena ang lugar. Isang utos na walang sinuman ang maaaring sumuway. Wala nang nagawa si Elena kundi ang lumabas ng bahay. Ngunit bago ito tuluyang tumalikod, isang mabilis at palihim na ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa mga labi ng matanda.
Isang nangiting hindi napansin ni Adrian. Humarap ang lalaki kay Nora. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala habang pinagsasabihan ang dalaga na huwag nang tatanggap ng kahit ano mula sa babaeng muntik ng sumira sa buhay nito. Subalit, hindi na naintindihan ni Nora ang mga sumunod na sinabi ng kanyang asawa. Isang matinding pag-ikot ng paligid ang umatake sa kanyang paningin. Ang amoy ng matamis na kakanin ay biglang napalitan ng mapait at nakakasunog na pakiramdam sa kanyang lalamunan. Nanlamig ang buong katawan ni Nora, ang kanyang mga tuhod ay nawalan ng lakas at bago pa man niya maibuka ang kanyang bibig upang humingi ng saklolo, ang mundo niya ay tuluyang nagdilim. Ang huling nakita niya ay ang paglapit ng takot na mukha ni Adrian bago siya bumagsak sa malamig na sahig, habang isang maputing bula ang unti-unting lumalabas sa kanyang nanginginig na mga labi. Sa gitna ng malalim at madilim na kawalan, tila inagos ang diwa ni Nora pabalik sa isang malamig na hapon. Maraming taon na ang nakalilipas. Isang malakas na unos ang bumabalot sa buong Maynila noon. Ang tubig mula sa langit ay walang awang bumabagsak at lumalamon sa liwanag ng araw. Ginagawang maputik at malabo ang mga kalsada. Sa ilalim ng isang malaking dilaw na payong, nakatayo ang isang batang Nora. Ang kanyang inosenteng mga mata ay matamang nakatitig sa isang batang lalaking nakalugmok sa gilid ng bangketa. Ang batang iyon ay basang-basa. Labis na nanginginig ang buong katawan sa matinding ginaw, at ang mga manipis na damit ay puno ng dumi at putik. Wala siyang dalawang isip na lumapit. Inilong ang kanyang payong upang silungan ang kaawa-awang estranghero at buong pusong iniabot ang kaisa-isang tinapay na hawak niya. Sa sandaling inabot ng batang lalaki ang pagkain, napansin ng batang Nora ang isang kakaibang hugis ng peklat sa kanang braso nito, isang markang tahimik na naiukit sa kanyang murang isipan bago sila tuluyang maghiwalay ng landas. Nabalik lamang ang diwa ni Nora sa kasalukuyan nang maramdaman niya ang isang banayad at mainit na dampi sa kanyang noo. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mabibigat na talukap, sinalubong ng mapusyaw na liwanag mula sa maliit na ilaw sa gilid ng kama. Ang kanyang lalamunan ay labis na tuyot at nag-iiwan pa rin ng mapait na alaala ng lason mula sa kakanin na ipinakain ni Elena. Ngunit ang pisikal na hapdi ay unti-unting napawi ng presensya ng taong nasa kanyang tabi. Nakaupo si Adrian sa gilid ng kama, ang matipuno nitong mukha ay bakas, ang matinding pagod at kawalan ng tulog, matapos ang mahabang gabi ng pagbabantay. Gamit ang isang malambot na tuwalya na ibinabad sa maligamgam na tubig, maingat nitong pinupunasan ang mga butil ng lamig at pawis sa mukha at leeg ni Nora. Ang bawat haplos ni Adrian ay puno ng labis na pag-iingat at pagmamahal. Isang tahimik na panalangin na sana ay kunin na lamang niya ang lahat ng sakit na nararamdaman ng kanyang asawa upang hindi na ito magdusa pa. Nang mapansin ni Adrian, nagising na ang dalaga at nakatitig sa kanya. Isang malalim na paghinga ng kaluwagan ang pinakawalan nito. Binitawan nito ang tuwalya at mahigpit, ngunit marahang kinulong ang malamig na kamay ni Nora sa kanyang dalawang malalaking palad. Idinikit iyon sa kanyang pisngi na tila kumukuha ng lakas. Salamat sa Diyos at gumising ka na, Nora. Akala ko tuluyan na kitang mawawala. Ang boses ni Adrian ay basag at puno ng isang klase ng takot na ngayon lamang narinig ng dalaga mula sa isang taong kilala sa pagiging matapang at malamig sa mundo ng negosyo. Nakita ni Nora kung paano mamula ang mga mata ng kanyang asawa. Isang patunay ng labis na pag-aalala na unti-unting dumudurog sa natitirang pader ng pagdududa sa kanyang puso. Pilit na ibinuka ni Nora ang kanyang mga tuyong labi upang magsalita. Sa isang mahina at nanginginig na tinig, tinanong niya kung bakit kailangang magpakahirap ng isang bilyonaryong katulad nito para lamang sa isang babaeng bahagi ng isang simpleng kasunduan sa papel.
Ngunit sa halip na sumagot ng mabilisan, marahang inayos ni Adrian ang kumot na nakapatong sa katawan ng dalaga. Ibinalik ng lalaki ang kanyang tingin kay Nora, isang titig na tumatagos hanggang sa pinakamalalim na bahagi ng kaluluwa ng dalaga. Wala nang huwad sa kung ano ang meron tayo ngayon, Nora. Malambing ngunit puno ng matibay na paninindigang wika ni Adrian. Siguro nga ay nagsimula ito sa isang dokumento at pirma para mailigtas kita kay Elena. Pero ang pananatili ko sa tabi mo, ang pag-aalaga sa iyo, lahat ng ito ay totoo. Hindi kailanman naging peke ang nararamdaman ko. Kaya kong ibigay ang buong mundo at talikuran ang lahat. Huwag ka lang masaktan ng ganito. Ang mga salitang iyon ay tila isang malambot na ulan na bumuhos sa tigang at sugatang kaluluwa ni Nora. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang panahon ng kalungkutan, naramdaman niya ang isang pamilyar na paglukso ng kanyang damdamin, isang tahimik na kagalakan at init na matagal nang ibinaon ng kalupitan ng mundo. Ang bawat luhang tahimik na kumawala mula sa mga mata ni Nora ay maingat na pinunasan ni Adrian gamit ang kanyang hinlalaki, isang simpleng galaw na nag-iwan ng kakaibang kiliti at panginginig sa buong pagkatao ng dalaga. Isang mahaba at nakakapagpakalmang katahimikan ang namayani sa apat na sulok ng kwarto, kung saan hinayaan na lamang nila ang kanilang mga puso na mag-usap sa pamamagitan ng isang malalim na titigan na hindi na nangangailangan pa ng anumang karagdagang salita upang maipaliwanag ang kanilang nararamdaman, upang palitan ang malamig na tubig sa maliit na palanggana na nakapatong sa gilid ng mesa. Dahan-dahang tumayo si Adrian. Ibinaling nito ang kanyang atensyon sa pag-aayos ng sarili. Maingat na itiniklop pa itaas ang manggas ng kanyang madilim na polo shirt upang hindi mabasa ng tubig. Habang ginagawa yon ng lalaki, automatikong sumunod ang paningin ni Nora sa bawat galaw nito. Ngunit tila huminto ang mismong pagtibok ng kanyang puso at naglaho ang lahat ng hangin sa loob ng kwarto nang malantad sa mapusyaw na liwanag ang kanang braso ni Adrian. Nakaukit sa matipunong balat ng lalaki ang isang lumang peklat, isang markang hindi kailanman mabubura ng panahon. Nanlaki ang mga mata ni Nora habang mabilis na pinagdurugtong ng kanyang isipan ang magulong nakaraan at ang mahiwagang kasalukuyan. Ang hugis ng peklat na yon ay eksaktong-eksakto sa markang nakita niya sa batang lalaking nakalugmok sa bangketa na tinulungan niya sa gitna ng malakas na unos. Maraming taon na ang nakalilipas. Ang batang nanginginig sa lamig, ang batang binigyan niya ng nag-iisang payong at huling piraso ng tinapay. Napaawang ang mga nanginginig na labi ni Nora habang dahan-dahang inaangat ang kanyang mahinang kamay upang ituro ang braso ng kanyang asawa. Ang katanungang pilit naghahanap ng kasagutan kung bakit handang isugal ng isang bilyonaryo ang lahat para sa isang tulad niya ay unti-unting nabibigyan ng linaw kasabay ng isang panibagong tanong na nagbabadya ng mas malaking revelasyon tungkol sa tunay na pagkatao ni Adrian at sa kanilang pinag-isang kapalaran sa Besangka. Ilang araw ang lumipas matapos ang paggaling ni Nora at ang pagtuklas sa lihim ng nakaraan. Isang tahimik na kapayapaan ang bumalot sa kanilang tahanan. Ngunit ang kapayapaang iyon ay madaling nabasag ng isang hindi inaasahang panauhin ang dumating. Isang babaeng nagtataglay ng matinding kumpiyansa at kapangyarihan ang pumasok sa maluwang na sala nang walang pasintabi. Siya si Sofia, ang dating kasintahan ni Adrian na nabalot ng mamahaling tela at pabangong umaalingasaw sa buong silid upang iparating ang kanyang mataas na antas sa lipunan. Ang bawat hakbang ng kanyang matataas na sapatos sa makintab na sahig ay nag-iiwan ng himig ng pagmamalaki at paninindak. Sa kanyang pagtigil sa harap ni Nora, isang mapangutyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi na pinatingkad ng pulang kulay. Habang pinagmamasdan niya mula ulo hanggang paa ang simpleng anyo ng babaeng pumalit sa kanyang pwesto. Walang pag-aalinlangan na ibinuhos ni Sofia ang kanyang matatalim na salita.
na tila mga laso na pilit itinutusok sa mahinang puso ni Nora. So, ito pala ang pinulot ng nag-iisang Adrienne sa kalsada. Isang pulubi at baliw na halos hindi mabuhay nang walang awa ng iba. Ipinagmalaki ni Sofia ang kanyang matibay na ugnayan kay Elena. Ipinapamukha na iisang panig lamang ang ginagalawan nila upang mapanatili ang yaman at kapangyarihan sa kanilang sirkulo. Iginigiit niya na isang napakalaking pagkakamali ang pag-ako ni Adrienne sa isang babaeng itinuturing na basura ng sariling pamilya. Habang inuulan ng walang awang panlalait, tanging pananahimik lamang ang naging tugon ni Nora. Unti-unting nanlamig ang kanyang mga kamay at isang mabigat na bikig ang bumara sa kanyang lalamunan. Ang pakiramdam ng kawalang halaga na matagal nang itinanim ni Elena sa kanyang isipan ay muling umusbong. Pilit siyang hinihila pabalik sa madilim na sulok ng kanyang nakaraan kung saan siya ay walang boses at walang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Bago pa man tuluyang malunod si Nora sa sariling luha at panghihina, isang matatag na presensya ang pumutol sa malupit na litanya ni Sophie. Dumating si Adrienne. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng yelo, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding galit habang nakatitig sa dating kasintahan. Walang paligoy-ligoy siyang lumapit upang takpan ang nanginginig na figura ni Nora gamit ang kanyang sariling malapad na likod. Sa isang boses na nagdadala ng pinal na hatol at walang puwang para sa pagtutol, ibinagsak ni Adrienne ang mga salitang dumurog sa kayabangan ng panauhin. Umalis ka sa pamamahay ko, Sofia. Dahil kahit kailan, kahit anong yaman pa ang ipagmalaki ninyo ni Elena, hinding-hindi mo mapapantayan ang asawa ko. Kasabay ng mga salitang iyon, maingat na inabot ni Adrienne ang nanginginig na palad ni Nora at mahigpit itong hinawakan. Ang init na dumaloy mula sa balat ni Adrienne patungo kay Nora ay naging isang matibay na angkla na pumigil sa kanyang pagbagsak. Tumingala si Nora sa matipunong mukha ng lalaki at sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang panahon ng takot at pag-aalinlangan, bumuka ang kanyang mga labi upang banggitin ang isang pangalan na may buong pagtitiwala. Adrienne, isang mahinang bulong na naging pinakamatamis na musika sa pandinig ng bilyonaryo. Pilit na itinago ni Sofia ang kanyang kahihiyan habang mabilis na nilisan ang bahay, nag-iiwan ng isang masamang tingin na nagbabadyang hindi patapos ang kanilang laban. Nang muling bumalik ang katahimikan at naiwang magkasama ang mag-asawa, lumapit ang isang kasambahay na may bakas ng kaba sa mukha. Inabot nito kay Nora ang isang maliit at gusot na sobre na palihim na iniwan sa tarangkahan kaninang umaga bago pa man dumating ang magulong panauhin. Puno ng katanungan, dahan-dahang binuksan ni Nora ang papel habang nakabantay sa kanyang tabi si Adrienne. Ang mga letrang nakasulat sa loob ay pamilyar. Nanggaling ang sulat kay Nanay Rosa, ang tanging matandang yaya na naging kakampi at saksi sa mga lihim ng mansyon ni na Elena. Ngunit ang nag-iisang pangungusap na nakaguhit sa lumang papel ay tuluyang nagpahinto sa pagtibok ng puso ni Nora. Nagpapabagsak sa lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa nakaraan at nagbubukas ng isang sugat na akala niya ay naghilom na. Pinatay nila ang papa mo, Nora. Ang makipot na eskinita ng lumang palengke ay balot ng pinaghalong amoy ng isda at basang lupa. Sa gitna ng nagmamadaling mga tao, nakayuko si Nora habang mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang simpleng damit. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang mabigat na paghinga, pilit na inaaninaw ang figura ng taong nagpadala ng sulat na nagpabago sa ikot ng kanyang mundo. Sa isang madilim na sulok, sa likod ng mga nakasalansan na kahon ng gulay, nakita niya ang nanginginig na balikat ni Nanay Rosa. Ang matandang yaya, na minsan ay naging pangalawang ina niya, ay bakas. Ang matinding takot sa mga matang palaging lumilingon sa paligid. Nang magtama ang kanilang paningin, mabilis na hinawakan ni Nanay Rosa ang nanlalamig na mga kamay ni Nora.
Sa pamamagitan ng basag na boses, ibinunyag ng matanda ang katotohanang matagal nitong dinala. Hindi sakit sa puso ang kumuha sa buhay ng ama ni Nora. Unti-unti itong nilason ni Elena gamit ang parehong pamamaraan na ginawa nito sa dalaga upang masigurong walang may iwang balakid sa pagkamkam ng yaman. Umiiyak na nagmakaawa si Nanay Rosa na kailangan na nitong lumayo dahil nararamdaman nitong siya na ang isusunod ng demonyong madrasta. Bago pa man makapagsalita si Nora, mabilis na naglaho ang matanda sa gitna ng siksikan, nag-iwan ng isang malalim na sugat na tila hinihiwa ng paulit-ulit ang dibdib ng dalaga. Namamanhid ang kanyang mga binti habang naglalakad palabas ng palengke, kung saan naghihintay si Adrian sa labas ng isang maliit at tahimik na simbahan. Nang makapasok sila sa loob, kung saan tanging ang mga aandap-andap na kandila ang nagbibigay ng liwanag, hindi na napigilan ni Nora ang nag-aalab na katanungan sa kanyang isipan. Humarap siya kay Adrian. Ang mga luha ay nag-uunahan sa pagbagsak mula sa kanyang mga mata. Tinanong niya ang lalaki kung alam nito ang buong katotohanan. Isang mabigat na paglunok ang naging tugon ni Adrian bago tuluyang yumuko, isang tahimik na pag-amin na parang isang matalim na patalim na itinusok sa likod ni Nora. Bago siya nawala, nagmakaawa ang papa mo sa akin na, "Iligtas kita, Nora. Alam ko ang ginawa ni Elena." Ang boses ni Adrian ay puno ng pagsisisi at pag-iingat. Pinaliwanag niyang pinili niyang itago ang katotohanan dahil sa matinding takot na baka gumawa ng padalos-dalos na hakbang ang dalaga at tuluyang mapahamak. Para kay Adrian, mas mahalagang mapanatiling buhay at ligtas ang kanyang asawa kaysa sa agad na pagkuha ng hustisya. Ngunit para kay Nora, ang paglilihim na ito ay isang panibagong uri ng pagtataksil. Paano niya magagawang maghilom kung ang taong pinagkakatiwalaan niya ay siya ring nagkukubli ng pinakamasakit na bahagi ng kanyang pagkatao? Nagtalo sila sa ilalim ng mga matang nakatingin mula sa mga ribulto. Ang bawat salitang binibitawan ay nagdadala ng bigat ng sakripisyo at takot na mawala ang isa't isa. Subalit, habang pinagmamasdan ni Nora ang panginginig ng mga panga ni Adrian at ang luhang nagbabadyang tumulo mula sa matatapang na mata nito, unti-unting natunaw ang kanyang galit. Naramdaman niya ang labis na bigat ng responsibilidad na pinasa ng lalaki ng mag-isa para lamang mabuhay siya. Ubos na ubos ang lakas ni Nora at kusa na lamang bumigay ang kanyang mga tuhod. Mabilis siyang sinalo ni Adrian, mahigpit na ikinulong sa kanyang malalapad na bisig. Ibinaba ni Nora ang kanyang mukha sa balikat ng asawa at doon ibinuhos ang lahat ng hinagpis para sa amang pinaslang ng walang kalaban-laban. Sa loob ng maliit at madilim na simbahan, pinagsaluhan nila ang amoy ng nasusunog na kandila at lumang kahoy habang hinahaplos ni Adrian ang buhok ng dalaga, bumubulong ng mga pangako na hindi na sila kailanman magtatago sa anino ng mga kasinungalingan. Nang magdesisyon silang umuwi upang simulan ang pagbuo ng mga hakbang laban kay Elena, sumakay sila sa sasakyan na nababalot ng isang panibagong tapang. Madilim na ang kalangitan at tahimik ang kalsadang tinatahak nila pabalik sa kanilang tahanan. Tahimik na nakasandal si Nora sa balikat ni Adrian, nakakakuha ng lakas mula sa mainit na paghinga nito. Ngunit ang maikling sandali ng kapayapaan ay biglang nawasak. Isang marahas na paghinto ng kanilang sasakyan ang nagtulak sa kanilang mga katawan paharap, kasabay ng masangsang na amoy ng nasusunog na goma na pumuno sa hangin. Nang mag-angat ng paningin si Nora, nanlamig ang kanyang buong pagkatao. Sa harap ng kanilang sasakyan, binabara ng dalawang malalaking itim na van ang daan at mula sa mga anino ay unti-unting lumabas ang mga lalaking may hawak na matatalim at mapanganib na armas. Mga mukhang hindi pamilyar, ngunit malinaw na ipinadala ng iisang tao upang tapusin ang sinumang susubok na lumaban sa reyna ng mansyon. Mabilis na pinihit ni Adrian ang manibela, pilit na iniiwasan ang panganib na nakaharang sa kanilang daraanan. Ang sasakyan
ay marahas na lumiko, nag-iwan ng malalim na marka sa kalsada bago tuluyang nawasak ang salamin sa gilid ng driver dahil sa isang mabilis at matigas na bagay na lumipad mula sa labas. Naramdaman ni Nora ang matinding pag-ikot ng kanyang sikmura kasabay ng pagtama ng malamig na hangin sa kanyang mukha. Wala siyang ibang inisip kundi ang kaligtasan nila habang patuloy na nagmamaneho si Adrian palayo sa mga armadong anino hanggang sa tuluyang huminto ang makina ng kanilang sasakyan sa isang madilim at masukal na bahagi ng kalsada. Nang lumingon si Nora upang tingnan ang asawa, halos tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang maputing polo ni Adrian ay nabahira ng malapad at madilim na likido na patuloy na umaagos mula sa isang malalim na hiwa sa kanyang balikat. Pilit na itinago ng lalaki ang sakit, ngunit ang panghihina ng kanyang tinig habang inuutusan si Nora na bumaba at tumakbo ay hindi maikakaila. Sa ilalim ng walang bituing kalangitan, tinakbo nila ang makapal na talahiban. Hinahawi ang mga matatalim na dahon na sumusugat sa kanilang balat. Ang bawat paghakbang ay may dalang takot at desperasyon na makahanap ng ligtas na masisilungan hanggang sa natagpuan nila ang isang luma at abandonadong kubo na yari sa pawid at kawayan. Ang malamig na hangin ng gabi ay malayang pumapasok sa mga puwang ng dingding, nagdadala ng amoy ng lumang kahoy at dampi ng hamog. Agad na inalalaya ni Nora si Adrian pabagsak sa kawayang sahig. Walang kuryente at tanging ang mapusyaw na liwanag ng buwan na tumatagos sa sirang bubong ang kanilang naging gabay. Pinunit ni Nora ang laylayan ng kanyang sariling damit na hindi inaalintana ang panlalamig ng sariling katawan. Gamit ang mga natutunan mula sa mga kwento ni Nanay Rosa noon, mabilis siyang lumabas ng bahagya upang pumitas ng mga ligaw na halamang gamot na tumutubo sa gilid ng kubo. Dinurog niya ang mga dahon gamit ang sariling mga palad at nanginginig man ang mga kamay ay buong pag-iingat niyang itinapal iyon sa nakangangang sugat ng kanyang asawa. Ang bawat hapdi na nararamdaman ni Adrian ay makikita sa paghigpit ng panga nito at matinding pagkunot ng noo. Ngunit ni minsan ay hindi ito nagreklamo upang hindi na makadagdag sa takot ng dalaga. Nang tuluyang mabalot ng maayos ang sugat gamit ang pinunit na tela, bumagsak ang matinding pagod sa mga balikat ni Nora. Ang panginginig ng kanyang katawan ay hindi na lamang dahil sa takot, kundi dahil sa lamig ng madaling araw na tila tumatagos hanggang sa kanilang mga buto. Dahil iisa lamang ang manipis na kumot na nahanap nila sa isang lumang baul sa sulok ng kubo, walang pag-alinlangang inabot ni Adrian ang braso ng dalaga at hinatak ito palapit sa kanyang malapad at mainit na dibdib. Hindi tumanggi si Nora. Sa halip, isiniksik niya ang kanyang mukha sa leeg ng asawa, ninanamnamang kaligtasan na ibinibigay ng mga bisig nito. Ang mainit na hininga ni Adrian ay dahan-dahang tumatama sa tuktok ng ulo ng dalaga, habang ang matatag at mabagal na pagtibok ng puso ng lalaki ay naging isang pampakalmang musika sa pandinig ni Nora. Sa gitna ng dilim at kawalan ng kasiguraduhan kung aabutin pa nila ang sikat ng araw, naramdaman ni Nora ang isang napakalalim na uri ng kapayapaan na hindi mabibili ng anumang yaman sa mundo ng mga De La Vega. Sa katahimikan ng gabi, maingat na inilapit ni Adrian ang kanyang mga labi sa tainga ni Nora. Ang boses nito ay isang mahinang bulong na may dalang pangakong mas matibay pa sa bakal, pumapawi sa lahat ng sugat ng nakaraan. Hinding-hindi kita iiwan muli, Nora, gaya ng ginawa ko noon. Ang mga salitang iyon ay nagdala ng maiinit na luha sa mga mata ng dalaga, luha ng isang pusong tuluyan ng naghilom dahil sa pagmamahal at pag-asa. Ngunit ang matamis at nakakapagpakalmang sandali ng kanilang pag-iisa ay biglang nawasak. Mula sa labas ng kubo, ang mga tuyong dahon at sanga ay unti-unting nadudurog sa ilalim ng mga mabibigat na paa
na walang tigil sa paglapit. May mga madilim na aninong nakaguhit sa siwang ng kawayan na humaharang sa liwanag ng buwan. Nagpapahiwatig na ang mga demonyong ipinadala ng kanyang madrasta ay tuluyan na silang natagpuan. Ang nakakabinging kaba na dulot ng mga yabag sa labas ng kubo ay napalitan ng isang mabilis na pagkilos ng ang mga tauhan ni Adrien na kanina papalihim na nagmamanman ay tuluyang sumulpot upang sugpuin ang mga banta. Sa gitna ng kaguluhan ng mga anino sa labas, nanatiling nakayakap si Nora kay Adrien. Hiling na sana ay ito na ang huling gabi ng kanilang pagtatago. Hindi nagtagal. Sa halip na mga kaaway, ang bumukas sa pinto ng kubo ay ang mga tapat na tauhan ng bilyonaryo na handa silang itakas at ibalik sa kabihasnan. Sa ilalim ng proteksyon ng madilim na gabi, dinala sila sa isang ligtas na lugar kung saan nagpagaling si Adrien, habang si Nora naman ay unti-unting binubuo ang bawat piraso ng ebidensyang hawak nila. Ang mga record ng gamot, ang sulat ni Nanay Rosa, at ang mga dokumentong magpapabagsak sa reyna ng mansyon. Isang gabi, muling bumalik ang kislap ng mga ilaw sa mansyon ng mga De La Vega. Isang marangyang dinner party ang inorganisa ni Elena para sa kanyang mga piling panauhin, isang pagdiriwang na ang layunin ay ipakita sa lahat na siya pa rin ang may hawak ng trono matapos ang balitang nawawala ang kanyang anak-anakan. Nakasuot ng pulang sutla at nagkikinang na mga diamante, masayang nakikipag-usap ang matanda nang biglang bumukas ang malalaking pinto ng bulwagan. Ang katahimikan ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa lahat nang pumasok sina Nora at Adrien. Hindi na nakayuko si Nora. Ang kanyang paningin ay diretso at puno ng tapang. Suot ang isang puting bestida na tila sumisimbolo sa kanyang muling pagsilang mula sa abo ng panloloko. Agad na nagbago ang anyo ni Elena. Mula sa pagkabigla, mabilis niyang isinuot ang kanyang maskara ng pagiging mapagmahal na ina. Patakbong lumapit ang matanda kay Nora. Ang mga kamay ay nakaawang na tila yayakap, habang ang kanyang boses ay nanginginig sa pilit na pag-aalala. "Oh my God, Nora! Salamat sa Diyos at ligtas ka! Akala ko kung ano nang nangyari sa inyo ni Adrien matapos kayong mawala. Gabi-gabi akong nagdarasal para sa pagbabalik mo, anak." Ang kanyang mga salita ay puno ng tamis, ngunit sa pandinig ni Nora, ang mga ito ay tila tunog ng isang sumasabit na plaka na puno ng kasinungalingan. Sa harap ng mga bisita, sinubukan ni Elena na ipamukha na ang lahat ng balita tungkol sa kanilang alitan ay gawa-gawa lamang ng mga taong gustong sumira sa kanilang pamilya. Sa gitna ng hapagkainan, habang ang lahat ay nakamasid sa bawat galaw ng pamilya De La Vega, nanatiling kalmado si Nora. Kinuha niya ang isang maliit na plato ng kakanin na nakahain sa mesa, isang pagkaing katulad ng ibinigay sa kanya ni Elena noong gabi ng kanyang pagbagsak. Dahan-dahan niyang inilapit ang plato sa harapan ng kanyang madrasta. Ang kanyang mga mata ay matamang nakatitig sa nanginginig na mga kamay ng matanda. "Kain tayo, Mama. Mukhang masarap ito, katulad ng biko na dinala mo sa akin noon. Alam ko na ang amoy ng lason mo, Elena, at alam ko rin kung paano ito hindi lulunukin." Ang bulong ni Nora ay sapat lamang para marinig ng matanda, isang direktang hamon na nagpatigil sa paghinga ni Elena. Ang tanging isinagot ng matanda ay isang pilit na tawa at pagtanggi sa pagkain, habang ang pawis ay unti-unting namumuo sa kanyang noo sa ilalim ng makapal na pampaganda. Ngunit hindi basta-basta susuko ang isang Elena. Nang maramdaman niyang unti-unti na siyang nako-corner ng presensya ni Nora at Adrien, bigla siyang tumayo at nagmungkahi ng isang maikling pagpapakita ng video para sa alaala ng yumaong asawa. Ang mga ilaw sa bulwagan ay dahan-dahang namatay at isang malaking screen ang bumaba sa gitna. Ngunit ang video na lumabas ay hindi ang masasayang alaala ng papa ni Nora. Sa halip, ang mga imaheng malabo ngunit sapat na upang makilala ang mga tao ay nagpakita ng isang gabi
sa loob ng ospital. Doon, malinaw na nakita si Adrian na pumasok sa silid ng papa ni Nora ilang minuto bago ideklarang wala na itong buhay. Ang video ay sadyang pinutol upang magmukhang may ginawang masama ang bilyonaryo sa matanda. Nanlamig ang buong pagkatao ni Nora habang pinapanood ang bawat segundo ng video. Lumingon siya kay Adrian na ang mukha ay biglang nabalot ng isang malalim na pighati at kawalan ng kakayahang magpaliwanag sa harap ng maraming tao. Ang bulungan ng mga bisita ay tila isang malakas na agos na nagigiba sa pader ng tiwala na pilit niyang binuo para sa kanyang asawa. Habang ang mapang-uyam ng ngiti ni Elena ay muling nagliwanag sa dilim, isang masakit na katanungan ang pilit na dumudurog sa puso ni Nora. Niligtas ba siya ni Adrian dahil sa pag-ibig o dahil sa bigat ng isang kasalanang kailanman ay hindi niya maipagtatapat? Anong ibig sabihin nito, Adrian? Bakit ikaw ang huling taong nakasama ni Papa? Ang tinig ni Nora ay tila isang manipis na sinulid na malapit nang maputol sa gitna ng nagbubulungang mga panauhin at ang nakatutulig na katahimikan ng bulwagan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa malaking screen kung saan paulit-ulit na ipinapakita ang anino ni Adrian sa silid ng kanyang ama. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang masakit na pagpalo sa kanyang dibdib. Isang paalala na ang kaligayahang naramdaman niya sa piling ng lalaking ito ay maaaring binuo lamang sa ibabaw ng mga abo ng isang malagim na lihim. Hindi niya maramdaman ang lamig ng aircon sa loob ng mansyon, tanging ang matinding panginginig ng kanyang mga kamay habang pilit na humahanap ng sandigan sa gilid ng mesa. Dahan-dahang humarap si Adrian sa kanya. Ang matipunong mukha ng lalaki na dati ay puno ng seguridad at init ay nabalot ng isang malalim na pighati at kawalan ng pag-asa. Humakbang siya palapit. Ang kanyang kamay ay bahagyang umangat na tila gustong haplusin ang pisngi ni Nora upang pawiin ang takot nito. Ngunit mabilis na umatras ang dalaga. Ang agwat sa pagitan nila ay hindi na lamang mga hakbang, kundi isang malalim na bangin ng pagdududa na pilit hinukay ni Elena sa isang iglap. Nora, makinig ka sa akin. Nandoon ako, pero hindi para saktan siya. Ang boses ni Adrian ay nanginginig, puno ng pagsisisi na tila ba ang bawat salita ay may dalang bigat ng 1,000 kasalanan. Tinawagan niya ako. Sinubukan kong iligtas siya. Sinubukan kong kuhanin ang ebidensya ng paglason sa kanya, pero huli na ako. Sa mga kamay ko siya huling huminga, Nora, at bago siya nawala, ang huling hiling niya ay ang protektahan kita mula sa babaeng iyan. Ngunit bago pa man makasagot si Nora, ang boses ni Elena ay pumailan lang sa buong bulwagan, matalim at puno ng kamandag. Napakagaling mong magkwento, Adrian. Ngunit ang video na yan ay hindi nagsisinungaling. Nakita niyo ba, mga kaibigan? Ang lalaking ito ang pumatay sa asawa ko at ngayon, kinuha niya ang anak ko para itago ang kanyang krimen. Ginawa niya itong bihag sa ilalim ng maskara ng pag-ibig. Isang mapanuyang halakhak na puno ng pang-uuyam ang pinakawalan ni Elena, habang ang mga panauhin ay nagsimulang mag-usap-usap. Ang kanilang mga bulong ay tila mga bubuyog na nagdadala ng lason sa pandinig ni Nora. Gamit ang kapangyarihan ng media na kanyang binuo, mabilis na pinalibutan ng mga kamera at naglalakihang ilaw ang mag-asawa. Ginagawa silang sentro ng isang pampublikong paghatol. Tumingin si Nora sa paligid, sa mga matang puno ng panghuhusga at sa mukha ni Elena na ngayon ay naglulunoy sa tagumpay. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi na maipaliwanag ng anumang salita. Ito ay isang malalim na paghiwa sa kanyang pagkatao. Naniwala ako sa iyo, Adrian. Ang bulong ni Nora na halos hindi na marinig dahil sa paghikbi. I felt safe with you. I thought you were my hero. Pero lahat ba ng pag-aalaga mo, lahat ng mga pangako mo sa kubo, para lang ba pagtakpan ang ginawa mo kay Papa? Ang bawat salita
ay tila isang matalim na bubog na nagdurugo sa kanyang lalamunan. Hindi na niya kayang tingnan ang mukha ng lalaki dahil sa bawat sulyap niya ay nakikita niya ang huling sandali ng kanyang ama na wala siyang kalaban-laban. Dahil sa matinding panggigipit ni Elena at ng mga pulis na dala nito, walang nagawa si Adrian kundi ang sumunod. Alam niyang sa sandaling iyon, ang katotohanan ay tila isang kandilang umiihip sa gitna ng bagyo. Bago siya tuluyang iginiya palabas ng mansyon, huminto ang lalaki sa harap ni Nora. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha, hindi dahil sa takot para sa sarili, kundi dahil sa pagguho ng tiwala ng babaeng kaisa-isang minahal niya. Sa huling pagkakataon, pilit niyang hinawakan ang malamig na daliri ni Nora, ngunit mabilis itong binawi ng dalaga. Isang pagtanggi na mas masakit pa sa anumang parusang pisikal. Sana, balang araw, maniwala ka na hinding-hindi ko magagawa ang ibinibintang nila. Ang huling pagsamo ni Adrian bago siya tuluyang nilisan ang bulwagan. Mula sa bintana ng kanyang silid sa itaas, pinanood ni Nora ang paglayo ng sasakyan ni Adrian. Ang gabi ay balot ng katahimikan at sa ilalim ng mapusyaw na ilaw ng poste, nakita niya ang isang luhang pumatak mula sa mga mata ng lalaki habang nakatingin ito sa kanyang bintana bago tuluyang maglaho sa dilim. Pakiramdam ni Nora ay bumalik siya sa pagiging isang batang ulila. Nag-iisa sa gitna ng malawak at malamig na mansyong puno ng mga kaaway. Sa gitna ng kanyang matinding paghihinagpis sa loob ng kanyang lumang kwarto, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Habang siya ay nakalugmok sa sahig at pilit na inaayos ang kanyang sarili, nadaplisan ng kanyang kamay ang isang bahagi ng sahig na tila maluwag. Ang tunay na sahig na gawa sa narar ay may maliit na siwang na matagal na niyang nakalimutan. Gamit ang kanyang mga kuko, dahan-dahan niyang inangat ang isang piraso ng kahoy. Sa ilalim ng madilim at maalikabok na bahaging iyon, nakatago ang isang lumang kwaderno na may pamilyar na sulat kamay. Ito ang tunay na diary ng kanyang papa, ang lihim na talaarawan na hindi kailanman nahanap ni Elena. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga huling salita ng kanyang ama. Mga salitang magpapasabog sa lahat ng kasinungalingan ng kanyang madrasta at magbubukas sa tunay na dahilan kung bakit naroon si Adrian sa silid ng ospital sa gabing iyon. Hawak ang lumang kwaderno, dahan-dahang binuklat ni Nora ang mga pahinang naninilaw na sa luma. Ang sulat kamay ng kanyang papa, na dati ay matatag at porma, ay naging magulo at hirap sa mga huling bahagi, isang patunay ng unti-unting paghina ng kanyang katawan. Sa bawat salitang binabasa ni Nora, tila naririnig niya ang boses ng kanyang ama na bumubulong sa dilim. Isinulat doon ang unti-unting pagbabago ng lasa ng kanyang mga gamot, ang kakaibang panghihina na nararamdaman niya pagkatapos kumain ng mga inihahanda ni Elena, at ang matinding takot niya para sa kinabukasan ng kanyang kaisa-isang anak. Sa huling pahina, may isang pangalang nakasulat ng malaki at may diin. Adrian. Dito ipinaliwanag ng kanyang ama na tinawagan niya ang batang lalaki na tinulungan nila noon sa ulan. Ang batang ngayon ay isa ng makapangyarihang lalaki upang maging kalasag ni Nora sa oras na mawala na siya. Isang matinding pagsisisi ang dumurog sa puso ni Nora. Napahagulgol siya habang yakap-yakap ang diary sa kanyang dibdib. Ang bawat hikbi ay may dalang paghingi ng tawad para sa lalaking pinagtabuyan niya. Nagkamali siya. Ang lahat ng ginawa ni Adrian, mula sa pagpapakasal sa kanya hanggang sa pagtanggap ng bala at paninira, ay para lamang tuparin ang huling hiling ng kanyang ama at ang sarili nitong utang na loob. Sa gitna ng dilim ng silid, nangako si Nora sa sarili na hindi na siya muling magiging biktima. Gagamitin niya ang bawat impormasyong nakasulat sa diary upang pabagsakin si Elena sa harap ng lahat, sa isang paraan na hindi na nito magagawang makabangon pa. Mabilis na gumawa ng paraan si Nora upang makapagpadala ng lihim na mensahe kay Adrian
Sa tulong ni Nanay Rosa, na nagtatago pa rin, nagkunwari siyang sumusunod sa bawat utos ni Elena. Hinahayaan ang madrasta na maniwala na tagumpay na ito sa kanyang mga plano. Inimbitahan ni Elena ang mga pinakaimpluwensyadong tao sa bansa para sa isang malaking pagtitipon, ang Fiesta ng Katotohanan, kung saan balak niyang formal na i-anunsyo ang paglilipat ng lahat ng ari-arian sa kanyang pangalan dahil sa umanong kawalan ng kakayahan ni Nora. Ngunit sa likod ng mga ngiti ni Nora, kasama ang mga tapat na tauhan ni Adrian na nakapaligid na sa mansyon, isang malaking bitag ang unti-unti nang sumasara para sa reyna ng kasinungalingan. Sa gabi ng pagtitipon, habang nasa gitna ng entablado si Elena at nagtatalumpati tungkol sa kanyang kunwaring pagmamalasakit sa pamilya, biglang nagbago ang mga larawang ipinapakita sa malaking screen. Hindi ang mga pekeng dokumento ang lumabas, kundi ang mga video ng mga pahina ng diary ng papa ni Nora, kasama ang mga record ng pagbili ni Elena ng mga ipinagbabawal na lason. Ang bulungan sa bulwagan ay naging isang malakas na hiyaw ng pagkagulat at galit. Nanginig ang buong katawan ni Elena. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang boses ay tuluyang nawala. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkataranta, ang kanyang kasamaan ay umabot sa sukdulan. Sa halip na sumuko, mabilis niyang kinuha ang isang lalagyan ng gasolinang itinago niya para sa isang desperadong hakbang. Kung hindi mapapa sa akin ang mansyong ito, walang makikinabang dito. Mamatay kayong lahat. Ang sigaw ni Elena ay tila galing sa ilalim ng lupa. Sa isang iglap, ibinuhos niya ang likido sa mga mamahaling kurtina at mabilis na kumuha ng apoy. Ang marahas na pagkagat ng apoy sa mga tuyong kahoy at tela ay naging mabilis, nagpapadala ng matinding init at makapal na usok na lumalamon sa bawat sulok ng bulwagan. Nagsigawan at nagtakbuhan ang mga tao, ngunit sa gitna ng kaguluhan, naiwan si Nora sa itaas na palapag, naharangan ng naglalakihang apoy na pumipigil sa kanyang pagtakas. Nakatayo si Nora sa gitna ng usok, mahigpit na nakayakap sa diary ng kanyang papa. Naramdaman niya ang matinding init na tumatama sa kanyang balat at ang hirap ng paghinga dahil sa itim na usok na pumupuno sa kanyang baga. Ngunit sa halip na takot, isang kumpas ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Alam niyang nailabas na niya ang katotohanan. Handa na siyang sumama sa kanyang ama kung ito ang kapalit ng hustisya. Subalit sa gitna ng naglalakablab na apoy at nagbabagsak ang mga bahagi ng kisame, isang anino ang marahas na pumasok sa loob ng nagbabagang silid. Isang matangkad na figura na hindi inalintana ang panganib. Ang kanyang suot ay bahagyang nasusunog na, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang sa kaisa-isang babaeng nais niyang iligtas. Si Adrian. Walang pag-aalinlangan na sinuong ni Adrian ang naglalakablab na dingding ng apoy. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap habang hinahanap ang kaisa-isang babaeng nagbibigay ng liwanag sa kanyang mundo. Nang makita niya si Nora na nakasandal sa sulok at halos mawalan na ng malay dahil sa makapal na usok, mabilis siyang lumapit at binuhat ang dalaga ng buong lakas. Naramdaman ni Nora ang matitigas na bisig ni Adrian na pumulupot sa kanya. Isang pamilyar na init na hindi nagmumula sa apoy, kundi sa isang pusong handang mamatay para sa kanya. Habang tumatakbo si Adrian palabas ng nagbabagang mansyon, ang bawat pagbagsak ng mga bahagi ng kisame ay naglalabas ng mga kislap na tila mga bituing bumabagsak sa lupa. Ngunit wala itong nagawa upang pigilan ang lalaki. Sa labas ng mansyon, ang gabi ay maliwanag dahil sa naglalakihang apoy na tumutupok sa tahanan ng mga De La Vega. Ang mga ilaw ng mga sasakyan ng bumbero at pulis ay nagbibigay ng pabago-bagong kulay sa paligid, habang ang mga tao ay nagkakagulo sa panonood ng pagguho ng isang kaharian ng kasinungalingan. Nang mailapag ni Adrian si Nora sa damuhan, malayo sa panganib, agad na dumating ang mga mediko
Upang bigyan ang dalaga ng oxygen, dahan-dahang iminulat ni Nora ang kanyang mga mata at sinalubong ang mukha ni Adrian na puno ng uling at bahagyang mga pasing sa balat. Hindi na kailangan pa ng maraming salita. Sa isang mahigpit na paghawak ng kamay, humingi sila ng tawad at tumanggap ng kapatawaran sa isa't isa. Sa gitna ng kaguluhan, nakita nila si Elena na pilit na pumupigla sa hawak ng dalawang pulis. Ang kanyang pulang sutla ay punit-punit na at ang kanyang mga diamante ay wala ng ningning sa ilalim ng madilim na usok. Ang kanyang mukha ay nabalot ng isang klase ng pagkabaliw habang sumisigaw ng mga sumbat sa lahat ng taong nakatingin. Hindi niyo ako pwedeng hulihin. Akin ang lahat ng ito. Akin ang yaman ng mga De La Vega. Ang kanyang tinig ay tila isang matalim na hiyaw ng isang bumagsak na reyna na ayaw tanggapin ang kanyang pagkatalo. Isang pulis ang lumapit at nagpakita ng mga ebidensyang nakuha mula sa diary at sa mga saksi na lumitaw na rin sa wakas, kasama ang kasong arson dahil sa panununog na ginawa nito. Dahan-dahang tumayo si Nora sa tulong ni Adrian at lumapit sa kanyang madrasta. Ang kanyang anyo ay payapa, walang bakas ng galit o pagnanais na makaganti ng marahas. Tinitigan niya si Elena sa mga mata. Ang mga matang dati ay kinatatakutan niya, ngunit ngayon ay nakikita na lamang niya bilang isang kaawa-awang nilalang na naging alipin ng sariling kasakiman. Tapos na ang paghahari mo, Elena. Ang katotohanan ay may mga mata, at ngayon ay nakatitig na ito sa iyo ng walang kurap. Ang boses ni Nora ay matatag at malinaw, umaalingaw-ngaw sa gitna ng naglalakablab na apoy sa likuran nila. Hindi mo kailanman nakuha ang yaman ni Papa, dahil ang tunay na yaman niya ay ang pag-ibig na kailanman ay hindi mo naintindihan. Isang huling pagwawala ang ginawa ni Elena bago siya tuluyang ipinasok sa loob ng sasakyan ng pulis. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakaputol sa bakal ng posas. Pinanood ni Nora at Adrian ang paglayo ng mga sasakyan, kasabay ng unti-unting paghina ng apoy sa mansyon. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng lason, at ang lahat ng mapapait na alaala ay tila tinupok na rin ng apoy. Nag-iiwan lamang ng mga abo na tatangay ng hangin. Humarap si Adrian kay Nora habang ang unang sikat ng araw ay nagsisimulang lumitaw sa guhit ng langit, nagbibigay ng isang kulay ginto at rosas na liwanag sa paligid. Ang matipunong lalaki ay muling lumuhod sa harap ng dalaga, hindi bilang isang tagapagligtas o isang bilyonaryo, kundi bilang isang lalaking nahanap na ang kanyang tahanan. Nora, may isa pa akong gustong sabihin sa iyo bago tayo magsimulang muli. Ang bulong ni Adrian habang hinahaplos ang pisngi ng dalaga. Noong bata pa tayo, binigyan mo ako ng payong at tinapay para mabuhay. Ngayon, hayaan mong ibigay ko sa iyo ang buong buhay ko para protektahan ka hanggang sa huling hininga ko. Ngumiti si Nora, ang pinakamagandang nangiting kailanman, ay nakita ni Adrian habang ang mga luha ng kagalakan ay dahan-dahang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang sugat ng nakaraan ay nananatili, ngunit sa gitna ng mga abo ng kahapon, isang bagong bukas ang nagsisimulang sumibol, isang bukas na puno ng pag-asa, hustisya, at isang pag-ibig na sinubok ng apoy, ngunit nanatiling matatag. Isang taon ang mabilis na lumipas, na tila isang ilog na patuloy na umaagos upang linisin ang bawat bakas ng putik at dumi ng nakaraan. Sa lugar kung saan dating nakatayo ang madilim at mapanglaw na mansyon ng mga De La Vega, ngayon ay sumibol ang isang maliit, ngunit maaliwalas na gusali na napapaligiran ng mga makukulay na bulaklak at luntiang damuhan. Ang gusaling ito ay naging bahay ni Papa, isang pundasyong itinatag ni Nora para sa mga kababaihan at batang naging biktima ng pang-aabuso at kawalang katarungan. Ang mga dating tunog ng pagtangis at malulupit na salita sa loob ng bakuran ay napalitan na ng mga mahihinhin na tawa at awitin ng pag-asa. Dahan-dahang naglakad si Nora sa hardin habang ang sikat ng araw ay banayad na humahaplos sa kanyang mukha. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Wala na ang panginginig
sa kanyang mga kamay. Sa bawat babaeng nakikita niyang muling bumabangon sa loob ng pundasyon, nararamdaman niya ang sarili niyang paghilom. Alam niyang sa pamamagitan ng pagtulong sa iba, tunay niyang naipagpatuloy ang kabutihang loob na itinanim ng kanyang ama sa kanyang puso. Ang hustisya para sa kanyang papa ay hindi lamang nagtapos sa pagkakakulong ni Elena sa isang pasilidad kung saan ito ngayon ay pilit na nakikipaglaban sa sarili nitong mga anino at multo ng kasakiman. Ang tunay na hustisya ay ang kakayahan ni Nora na muling ngumiti ng walang halong pait at ang pagpiling magpatawad, hindi para sa taong nanakit sa kanya, kundi para sa sarili niyang kapayapaan. Sa gitna ng kanyang pagmuni-muni, naramdaman ni Nora ang isang pamilyar at mainit na presensya sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon pa upang malaman kung sino ito. Ang bango ng hangin na dala ng lalaki ay sapat na upang pakalmahin ang kanyang buong pagkatao. Lumapit si Adrian at maingat na ipinatong ang kanyang kamay sa baywang ni Nora bago isinandal ang kanyang noo sa balikat ng dalaga. Sa loob ng 1 taon, naging katuwang ni Nora si Adrian sa bawat hakbang ng kanyang pagbangon. Hindi ito naging madali dahil may mga gabi pa ring dinadalaw sila ng mga masakit na alaala. Ngunit ang bawat takot ay mabilis na napapawi ng isang mahigpit na yakap at mga bulong ng pagmamahal. "You're doing great, Nora. Your papa would be so proud of you." Mahinahong wika ni Adrian. Ang kanyang tinig ay puno ng paghanga at matinding pagsinta. Lumingon si Nora at sinalubong ang mga mata ng kanyang asawa. Ang mga matang dati ay puno ng misteryo, ngunit ngayon ay tila isang malinaw na salamin ng katapatan. "Hindi ko ito magagawa kung wala ka, Adrian. You were the umbrella that shielded me from the storm." Ang tugon ni Nora habang hinahawakan ang pisngi ng lalaki. Isang matamis at banayad na halik ang pinagsaluhan nila. Isang halik na selyo ng kanilang pangako na anuman ang mangyari, hinding-hindi na sila muling maglalakad ng mag-isa sa dilim. Biglang nagbago ang timpla ng panahon at ang langit ay dahan-dahang nabalot ng mga abong ulap. Ang hangin ay lumamig at nagsimulang pumatak ang ulan. Ang bawat butil ay gumagawa ng mahinang tunog sa pagtama sa mga dahon at tuyong lupa. Sa halip na tumakbo papasok sa loob, nanatili ang mag-asawa sa gitna ng hardin. Binuksan ni Adrian ang isang malaking dilaw na payong, ang kaparehong kulay ng payong na ginamit ni Nora noong bata pa sila. Pinasok niya si Nora sa loob ng kanyang silong. Mahigpit siyang inakay at inilayo sa posibleng mabasa ng ulan. Habang pinagmamasdan nila ang pagbagsak ng ulan na nagbibigay buhay sa mga halaman, naramdaman ni Nora ang ganap na katahimikan sa kanyang kaluluwa. Ang ulan ay hindi na simbolo ng panganib o kalungkutan. Ito na ngayon ay simbolo ng paglilinis at bagong simula. Nahanap na niya ang kanyang kapayapaan, nahanap na niya ang kanyang tinig, at higit sa lahat, nahanap na niya ang tunay na tahanan sa mga bisig ng lalaking itinadhana para sa kanya. Ang sugat ng kahapon ay naging mga peklat na lamang na nagsisilbing paalala ng kanyang katatagan. Sa ilalim ng nag-iisang payong, sa gitna ng banayad na ulan, naglakad ang mag-asawa patungo sa kanilang kinabukasan. Isang kinabukasang puno ng liwanag, hustisya, at isang pag-ibig na kailanman ay hindi na muling mababasag.